Magandang araw sa inyo, Miss Lori B. At sa lahat ng inyong mga taga-pakinig. Ako si Leia, taga Pangasinan. I just want to share with you my stories. Laki ako sa hirap. Isang kahig, isang tuka, kung tawagin. When I finished high school, di ko alam kung i-continue ko pa ang pagkokolehiyo. Dahil nga sa wala akong pang tuition. Sanay naman na ako sa hirap ng buhay. Kahit pa sabihin ng aking inay ay nasa ibang bansa. Naisip ko din na magsikap din at dapat tumayo ako sa aking sariling mga paa para matulungan ko din ang aking mga magulang at mga kapatid. 6 kasi kaming magkakapatid at ako ang pang-5. Hindi ko naman ikinakahiya na galing ako sa mahirap. Kaya naman naglakas ako ng loob na makipagsapalaran sa Maynila. At namasukan ako sa isang restaurant kung saan ang aking titay doon din nagtatrabaho. Pinagkakatiwalaan siya doon. Isa itong cooker, mayordoma sa isang pamilya at halos siya lahat ang nagpalago sa business ng kanyang amo. Kaya naman tiwalang-tiwala sila sa aking tita. Tawagin na lang natin siyang Tita Rimi. May pagkabuyish ito, pero meron naman na din siyang anak at asawa. Pero talaga lang kilos lalaki ito. Kaya naman pagkakamalan siyang siga noon sa aming pinagtatrabahuan sa Ermita, Maynila. Una ko pa lang doon sa trabaho. Bilang isang tinderay, natuka kami sa panggabi ng kasama kong si Jenny. Madami din namang customer na bumibili. At iba't ibang klase ng tao ang pumupunta para bumili ng aming tindang ulam. Hindi naman sa pagmamayabang. Sa edad ko na 17, marami ang nagpapapansin sa akin, nagpapahaging sa aking pinagtatrabahuan. At dahil nahihiya ako sa aking tita, di ko sila pinapansin. May malapit din kasi doon na boarding house ng mga seaman. Dahil malapit na kami sa fair. Mga bandang 5:00 na ng hapon na noon nang pumunta si Tita Rimi sa pwesto sa restaurant. At that time, nakaupo kami sa kahoy na upuan. Nang biglang may nagsit-sit sa akin. Naginig ng aking tita iyon at tinignan kung saan nagmumula ang sit-sit. At nakita nito ang mga kalalakihan na nakatambay malapit sa kanilang boarding house. Sinita ni Tita Rimi sila
at sinabihan na wala daw aso doon para sila magsitsit. Kaya naman tumigil ang mga lalaki at humingi ng paumanhin sa amin. Sinabihan ako ng aking tita na dapat maging matapang at huwag ka kayanin ng kapwa. Lalo pat nasa malayo at huwag matakot. Iyon ang mga kataga na paalaala ni tita sa akin. May mga time na may mga bisita ang amo ni tita noon. Dumadalaw sila sa pwesto at mayroon isang lalaking medyo nakainom that time. Midnight na noon. Nagpaalam ako. Napupunta na muna sa loob ng bahay dahil meron akong naiwan. Di ko akalain na ang lalaking iyon ay sumunod pala sa akin. Bigla, nagulat ako dahil niyakap ako nito ng mahigpit. Kaya naman, ubod ko itong itinulak at nagmamadaling pinuntahan ang aking tita. At agad na pinuntahan nito ang lalaki na nagngangalang Jerry. At agad na sinampal niya ito. Humingi ng paumanhin ang lalaki. At agad nagpaliwanag ang lalaki. Sinabi nito na nagandahan daw ito sa akin at di daw nito sinasadya ang lahat. Humingi ng sorry sa akin sa nagawa nito. Buti na lang andon that time si Tita Remy. Kaya simula noon, naging mailap na ako sa mga lalaki. Kaya naman, nang makaipon ako ng pera sa aking trabaho'y umuwi na din ako sa Pangasinan para magpatuloy na mag-aral ng college at naging inspirasyon ko si Tita Remy dahil napaka-care nito. Talagang di niya ako pinabayaan noon. Kaya tuwing naalala ko siya ngayon, hindi ko makakalimutan ang isang mabait na titang gaya niya. Kaya heto ang kwento ng mapagmahal kong tita, Leia ng Pangasinan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at patuloy na pagtangkilik sa ating channel, Lori V Special Story. At shout out sa inyong lahat.